Exodus chapter 8, verse 1 to 32. At sinalita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito aking sasalutin ang mga palaka, ang iyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at sa iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at ang iyong bayan at ang iyong mga horno at ang iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka, ikaw at ang iyong bayan at lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Egypto. At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Egypto, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Egypto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga inkanto, at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Egypto. Nang magkagayoy, tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, manalangin kayo sa Panginoon, na alisin ang mga palaka sa akin, at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Faraon, magkaroon ka ng kalwalatiang ito sa akin, anong oras isasamo kita, at ang iyong mga lingkod, at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog. At kanya'y sinabi, sa kinabukasan at sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita upang iyo'y maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo at sa iyong bahay at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Faraon, at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Faraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanyang pinagpisan sa bunton-bunton, at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga ay pinagmatigas ang kanyang puso at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing Egypto. At kanyang ginawang gayon at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay pati ang kanyang tungkod at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto sa tao at sa hayop, lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Egypto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga inkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy, sinabi ng mga mahiko kay Faraon, ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Faraon. Narito, siya'y pasa sa tubig at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulo-pulutong na langaw sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay, at ang mga bahay ng mga Egyptyo ay mapupuno ng pulo-pulutong na langaw, at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen na kinatatahanan ng aking bayan, upang huwag magkaroon doon ng pulo-pulutong na langaw, ng iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan, sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. At ginawang gayon ng Panginoon,
At nagsipasok ang mga makapal na pulo-pulutong na langaw sa bahay ni Faraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Egyptyo ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulo-pulutong na langaw. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain." At sinabi ni Moises, "Hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Egyptyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Egyptyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanilang iniutos sa amin." At sinabi ni Faraon, "Aking payayaunin kayo upang kayo makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy idaing ninyo ako." At sinabi ni Moises, "Narito iiwan kita, at aking idadalangin sa Panginoon na ang mga pulupultong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang bayan. Ngunit wag nang magdaya pa si Faraon, na wag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon." At iniwan ni Moises si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises at inialis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan na walang natira kahit isa. At pinagpagmatigas ding muli si Faraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan.